Naku, ang lakas. Oh. Piston ring, piston, liner ang problema nito at ang kailangan dito ay general overhaul. Nako, nakakahiya naman na dumihan itong makina nito, napakalinis. Yun nga lang, dahil sa ang sinabing problema nito ay EGR, ang EGR naman, kapag yan ay nagkakaproblema, napakadumi. I-scan muna namin, bago namin galawin to, malaman muna namin talaga kung ano yung mga problema nitong Montero na unit na ito. Okay, find fault 1. Ang sabi dito, ang diagnosis report ay EGR system. Ayan. O, talagang maglo-low power to. EGR system, P2413. Tapos 80, automatic transmission. Okay, abnormal 2. U1120 engine CAN message, U1102 ASC CAN, timeout, equip. Mga kapatid, itong problema na to, huwag niyo masyadong pinapansin yan. Hindi yan sa kasama sa gagawin natin. Kasi hindi naman to naka-CAN pa yata, naka-control area network. So dito lang tayo magko-concentrate sa P2413. Maraming nalilito, pag nakita nila yung ganitong problema, nako, hinahanap talaga nila yung issue yan. Eh, ang problema nandito lang. Talagang ito maglo-low power to kapag iyan ang lumabas sa scan. Kaya ito, malinis sa labas, marumi sa loob. Si supervisor, kinakalas na itong turbo hose para makita natin kung ito ay talagang marumi ang manifold, pati itong throttle na yan. Nako, madumi, grabe. Ayun, oh. Kukuhanan ko ng konting dumi kung aabot ito. Ayan, parang hindi ata aabot ha. Ayan, meron na ako nakuha oh. Bukana pa lang po yan ha. Oh, ngayon dito pa, yan natin. Oh, sobrang dumi. Oh, yan. Oh. So ito po, talagang kailangan ng buksan yung manifold. Ngayon, idadamay na natin lahat, pati yung EGR, lahat na. Nung madadaanan, nung trabaho natin, lilinisin na natin yan. Pero mga kapatid, tignan nyo napakalinis ng labas. Pero yung loob. Okay mga kapatid, i-assume natin na bibili ako ng segunda manong sasakyan. Montero, yung aking pangarap na sasakyan at naka-steel bumper na. Ngayon, ano ang gagawin ko kapag ako ay bibili ng segunda manong sasakyan? Siyempre ako mismo, si Autorans. Makikiusap ako dun sa may-ari, pwede ko bang makita yung mga pyesa nito, tulad nito, yung kanyang air filter. Ang maganda itong air filter, washable. Pero ito, may makakalusot pa ring dumi talaga rito. Kaya nga ganun ang itsura nung kanyang EGR. Sobrang dumi. Ngayon, i-check ko ngayon yung ibabaw ng engine. Yung ibang mga buy and sell, hindi sila papayag eh. Sobrang linis. Ganito mismo ang mabibili mo. Sobrang linis. 'Di ba? Eh nakita nyo na nga kanina, sobrang dumi. Nung screwdriver na isinukso ko doon sa throttle body. Ngayon, sige, tanggalin mo to. Tingnan natin. Okay, ayan ang ibabaw nitong engine na to. Malinis yung cover, pero pagdating dito, medyo hindi ganong kalinis. Ang titignan natin susunod, Rudy, ay yung blow-by nito. Importante na kapag bibili ka ng sasakyan, malaman mo kung blow-by ang makina o hindi. Kasi kung blow-by, pas ka na dyan. Balik ko muna to kasi magpapaandar tayo. Ngayon mga kapatid, isang dahilan kung bakit ito, titignan ko yung kanyang blow-by, which is kung bibili ka naman talaga ng segunda manong sasakyan, kailangan i-check mo yon. Kasi may nakita akong oil cut scan eh. Oh. Pag may nakita kang oil cut scan, ibig sabihin may lumalabas na oil dito sa breather. Kasi kung walang oil cut scan, bakit ka pa maglalagay niyan? Wala ka namang sasaluhin na oil. Dahil sa may nakita kong oil cut scan dito, kailangan kong i-check ngayon yung kanyang blow-by doon sa dipstick. Kapag bagong start ang engine, malamig pa yan, hindi pa lalabas ang blow-by niyan. Kasi malamig pa. Wala pa talagang halos steam doon sa loob ng engine, doon sa crankcase. Kaya kung magte-test kayo ng blow-by, paandarin nyo muna kahit 30 minutes yung mga naka-display na yan na mga sasakyan diyan sa mga buy and sell, doon sa mga dealer. Kasi kung malamig ang makina at in-start mo at sinabi nung seller na, walang blow-by yan, hindi talaga lalabas yun kasi malamig pa ang makina. Kaya po dapat, paiinitin nyo muna yung makina
bago nyo malaman kung talaga siya ay blow-by o hindi. At siyempre, importante yung talsik. Kapag mainit na, doon siya tatalsik. Pag malamig, may konting usok, blow-by, pero hindi mo pa kagad makikita yung talsik nun. Pag mainit na yan, ako, magtatalsik ka na ang mga langis niyan. At ang tawag doon, hindi lang blow-by, pumping oil. Dito, nasa gitna na yung temperature, kasi pinaandar natin to kanina, pwede na nating i-check ngayon kung ito ay may blow-by na. Lahat ng mga units na binebenta dyan sa buy and sell, sigurado bagong change oil yan. Kaya siguradong pag tinignan mo ang langis na nakakarga dyan, malinaw at maganda. Karamihan dyan, hindi gumagamit ng magagandang langis. Okay, tignan mo nga kung maganda yung langis ni Direk. Sakto naman. Ngayon, titignan na lang natin kung may blow-by ba o may talsik. Sige, start mo na. Sa unang start pa lang, pumalag yung makina, tapos may tumunog. Ibig sabihin, sira ng engine support nito. Nagtama, nagbakal sa bakal dito. Ngayon, i-check natin yung blow-by at saka yung talsik ng langis. Tignan mo kung may talsik. Oh! Oh! Oh, mga kapatid, Direk Hill. Matindi. Matindi po. Ito, pumping oil. Ayan po, oh, ang lakas. Oh. Ang lakas po. Ala, mainit na. Lagay mo na natin to kasi magkakalat yung langis. So, ay mga kapatid, kung ako ngayon, yung bibili ng sasakyan at ganito ang nakita ko, siyempre, wag mo nang bilhin yan. Tama yung sabi ko sa inyo kanina. May nakita akong oil cut scan doon. Kasi nga ito, pumping oil na. Kapag nakasara, itong dipstick, nakalagayan, ang langis, walang pupuntahan kundi yung naka-open. Ang naka-open dito, itong breather. So dito sa breather, lalabas yung langis na yon at babalik na yon dito. Yun nga lang, talagang kapag napuno na, yung oil cut scan, kailangan mo ng servisan yan at itatapon mo yung langis na naipon doon sa oil cut scan. Ngayon, uulitin ko, sige, pakita mo kung may usok na. Ayan o. Naku, ang lakas. Ang lakas. Oh. Mukhang hindi ito kakayanin lang ng lilinisin lang namin yung EGR. Kasi hindi maganda yung tunog niya. Hindi ko gusto yung tunog niya. Para sa isang Montero na 4D56, hindi dapat ganito ang tunog ng engine na to. At dahil sa malakas ang talsik ng langis at ayan, medyo umuusok na siya, yun ang delikado dito. Piston ring, piston, liner, ang problema nito at ang kailangan dito ay general overhaul. Kung talagang kursunada mo yung ganitong sasakyan at nagkasundo kayo ng may-ari, nababawasan niya ng 100,000 or 150,000, bilhin mo. Kasi yun naman yung halaga na pwede mong magastos kapag ito ay pina-overhaul mo. Pero bakit ka pa bibili nung meron ka pang malaking problema? Kasi ang mangyayari niyan, yung abala mo at baka mamaya hindi pa makatapat ng magaling na mekaniko, dadami ang mga problema mo. So kapag ganito ang sitwasyon, pass na muna at maghanap ka ng ibang sasakyan. Tulad nito, napakaganda ng mga ganyan. Ayan. So ito, pag-uusapan natin, itong sasakyan na to, kung bakit niya pinakalas yung mga molye na yan, ano bang dahilan? Bakit niya ipinabend ang molye nitong Toyota Grandia na to? Pag-usapan po natin. Narito si Sir. Sir, ano pangalan? Abiel Soriano. Abier? Abiel. Abiel. Soriano. Abiel. Unique yung pangalan ni Sir Abiel. Punong-puno tayo, Sir, no? Meron pang galing ng Mindoro. Kaalis lang. Tapos Mandaluyong. Tapos yun, Nabotas. Ito, Guadalupe. Tapos kayo, Sir, saan galing? Cubao. Ayan. Lalakad na, babiyahe na. Kaya lang, hindi makabiyahe kasi punong-puno. Punong-puno. Pag punong-puno ito, ano nararamdaman mo? Hindi siya, kaldag lang siya. Wala siyang lambot. Matigas na. Matigas na. Pagka puno na. Molye, oh. Bakit pinangkokoloro mo ba to, Sir? Hindi, Sir. Ano lang, bahay. Sir Bong Nebriha, baka nagkokoloro. Hindi. Ay, binabati ko na rin po si Congressman Busita, ha? Congressman, ito pong high-ace ni Sir. Kapag puno na,
matigas na yung ride. Ay, ride, bagsak So na. may kumakaldag. Oo, kaldag na siya. Kasi yung stopper doon sa chassis, sumasaya doon sa... Doon sa pinaka, ano niya, stopper niya. So, ilan naman yung mga pasahero? 15 15 lang, ang gano'n na. pamilya, oh. Yung modelo to, oh. Oo. Anong model ba to, sir? 2016. 2016, pagka sinakyan mo ng 15, eh, Kaldag na siya. kaldag na. Ibig sabihin, wala na yung siya. molye, diretso na. Oo. Ngayon, ang ginawa nating remedyo, siyempre, dito nakilala si Autorans yung bend ng molye. Okay, alika nga dito, abot mo nga sa akin, yan ba na-bend na? So, kapag binend namin, ito ginagamit namin, yung bender talaga. Hindi namin to pinapainitan. So, may mga points kami dyan, sinusukat namin, yun yung mga bend points. No? Kapag inano namin sa bender yan, kusa talaga siyang binabaluktot ng aming bender. So, walang iniinitan, kasi tensile naman to matibay to Sir. Kapag ginagawa kasi ang molye, talaga dumadaan to sa pinagbabagayan, tapos doon na nila ibebend yan. Sir. Ngayon, ibinabalik lang natin yung dati niyang korte at malinis na rin. Itigan mo to, sir. Oh. Oo nga, sir. Oh. So, pinagsisimulan na to ng kalawang. Kalawang. Kaya tama lang na yung mga nakamolye, siguro kung mga ilang years na ba to? Mga 7 years, 8 years. 8 years. 8 years. So, kung 8 years na yung inyong mga molye o sa mga naka-super grandia, pati yung mga naka-commuter, meron ng pinagsisimulan na ng kalawang at medyo hinukay na itong madre. Madre to kasi nandito yung dalawang bushing. Oh. So ito yung madre, hinukay na, nagkaroon na ng kalawang. Kung hindi mo pa to, naisipang ipabend, mapuputol yan. Na. Dito magkakaroon ng putol. Pakita ko nung hindi pa napinturahan. Hawak. So nililinis nyo naman lahat yan, di ba? Okay. So ito yung hindi pa napinturahan. Ayan, pinagsisimulan na rin to ng problema ng kalawang. Ayan. So ito yung pinapakita ko sa inyo na points namin kanina. Ayan, kung saan diyan kami nagbe-bend. So ito ba na-bend na ba to? Opo, sir. Ayan. Okay. So pipinturahan na lang, ibalik nyo yung mga plastic Kasi pag hindi na ibalik yung mga engineering plastic na yon, iingay yan. Ngayon sir, tanungin kita, bakit mo pinabend? Bakit hindi ka na lang bumili ng bago? Ayoko ng bago kasi mas gusto ko yung original. Bakit sir? Para mas maganda yung yung hindi yung minsan local yung nabibili. Doon tayo sa original, i-bend mo na lang, di ba? Kasi hindi naman talaga siya nasisira. Halimbawa, bumili ka ng bago, yung brand na Tiger, di ba? Pagka ginamit mo after 7 years or 8 years, katulad dito, ganyan na rin yan, unat na yan. O siguro dati, kayo po ba unang may-ari nito? Hindi sir, merong iba. Baka yung unang nagmay-ari nito, yung siguro kinargahan. Pinambiyahe, ilan na po ba na 73. Mababa pa. Mababa pa. Average lang siya. So, baka talaga lang tuwing ginagamit yan ay nalalamnan ng punong-puno. So, talagang umunat yung molye. Ngayon, kapag na-bend po kasi yan, bumabalik yung lambot niyan Kasi yung arc na yon, yun ang nagsisilbing galaw niya para maganda at smooth ang ride. Kasi pag diretso ng ganon, wala na yun Wala nang halos galaw yun kasi ang galaw nung pag gano'n na yun, medyo matigas na yun. Kaya dapat naka-arc yung molye mo para bumalik yung dating lambot. Ayun. So ngayon sir, medyo late na simulan Pasensya na, medyo marami kasing ginawa. So yun po, para sa mga naka-high A's, mga naka-commuter, pati yung bago nila may nguso, naka-molye din yun Tingnan nyo po yung mga molye nyo, kung diretso na, pwede po nating i-bend yan para bumalik po yung dati niyan lambot. O sir, saan ba makakarating to after ng bending nyo? Papunta ng Mindoro. Mindoro rin! Mindoro din. Taga Mindoro ba kayo? Meron lang sa church namin. Okay. Dadalawin namin. Oo. Masusubukan namin. Ayun, yung dumating po kanina ng Everest, galing pa po yun ng Mindoro. Umalis na po, mag-hotel muna sila dyan. At aayusin ko naman yung overheat lang nito. Nagbabawas ng tubig. So, ibig sabihin, may problema lang sa cooling system. Kasi, pag doon sa Mindoro, nauubos yung laman ng reservoir. Pero mula kanina, galing sila ng Mindoro, nakarating dito sa Antipolo, walang nabawas sa reservoir. Ibig sabihin, pag sumasalubong sa hangin, maganda yung cooling system. So, malamang mahina yung clutch pan. So, magdadagdag ako ng electric fans. Yun muna yung una kong gagawin bago ko isipin yung ibang mga stressful na bagay dyan sa Everest, sa Ford. So, doon muna ako sa kasi ito sir, naka-electric fans. So, yun ang kagandahan sa mga high A's. Electric fans, wala siyang clutch pan. Nakita nyo kung paano natin itetest yung makina
nung sasakyan na gusto mong bilhin. Montero, napakaganda ng itsura, napakalinis ng engine bay, pero nung pinaandar na natin at iniska natin, may nakita tayong problema sa EGR at ang pinakamatindi ron, syempre tinignan natin yung blow-by, yung talsik ng langis, ito matindi to, pumping oil na. Kaya itong sasakyan na to, kung bibilin mo, syempre wag mong bilhin. Kaya dapat may kasama kayong mekaniko. Since mekaniko ako, nakita ko kagad yung oil cut scan. Bakit maglalagay ng oil cut scan kung wala kang sinasalong oil? Kaya nga oil, cut, salo, at yung can. Hindi mo kailangan yan kung maganda ang kondisyon ng makina. Since may nakalagay ng oil cut scan doon sa naka-display na sasakyan na bibilin mo sa mga buy and sell dealers na yan, mag-isip ka na kagad na bakit yan may oil cut scan. Ibig sabihin may problema yan. Kaya kung kayo ay bibili ng segunda manong sasakyan, gawin nyo itong ginawa ko, pakiusapan nyo yung nagbebenta at kapag hindi siya pumayag, pass na po kayo. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Iwan nyo na yung dealers na yon at humanap kayo. Marami pang mga magagandang sasakyan na mabibili. Naikasa na namin yung binend namin na molye. Ito, original na molye pa rin ito nitong Toyota Hiace Grandia. Ang problema nung may-ari nito, kapag puno na siya, 15 yung sakay, ito kasi ang seating capacity nito, 15 person. Ito po, sumatama na itong stopper na goma na to dito sa differential. Kasi nga, diretso na yung molye niya. Ipapakita ko sa inyo yung tindig nito kapag nakakabit na yung gulong. At ito po ay binend lang natin. Wala naman tayong ginastos na iba dito kasi maganda pa yung kanyang mga bushing. So, kung aalagaan nyo yung mga molye nyo, kapag ito ay laging nalulubog sa baha, di ba may mga kalawang na hindi magtatagal yan, masisira talaga. Kaya po, tama lang na ipabend nyo, punta kayo dito sa Autorans para po maiayos natin ang inyong mga molye. Mga kapatid, kung sa tingin nyo po nakakatulong yung mga vlogs ko at nakapagbibigay sa inyo ng mga tips, lalong-lalo na sa pagbili ng segunda manong sasakyan, sana po paki-like nyo, paki-share nyo, at mag-subscribe na rin po kayo sa aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.